Isang pirata ang pumasok sa isang bar. Agad siyang nilapitan ng bartender at kinausap. Uy, matagal na kitang hindi nakita. Anong nangyari sa'yo? Mukha kang kawawa. Anong ibig mong sabihin? Ayos na ayos lang ako, sabi ng pirata. Bartender, paano naman yung kahoy mo na paa? Paano nangyari? Wala ka naman yan dati. Pirata, nasa isang labanan kami at tinamaan ako ng bala ng kanyon sa paa pero ayos lang ako ngayon. Bartender, sige, pero paano naman yung hook na yan? Anong nangyari sa kamay mo? Pirata, nasa isa pang labanan kami. Sumakay ako sa isang barko at nakipag-ispadahan. Naputol ang kamay ko. Kaya ayon, pinalitan ko na lang ng hook. Ayos lang ako, talaga. Bartender, talaga lang ha? Paano naman yung takip sa isang mata mo? Pirata, isang araw nasa dagat kami at may lumipad na mga ibon. Tumingala ako at isa sa kanila ay nalaglagan ako ng dumi sa mata. Bartender, nagbibiro ka ba? Nawalan ka ng mata dahil lang sa dumi ng ibon? Pirata, unang araw ko palang kasing gamit ang hook ko sa braso nung nangyari yon. May binata na laging dedeposito ng 100,000 piso sa kanyang bank account halos araw-araw. Isang araw, tinanong siya ng sexy at magandang bank manager na si Miss Chloe, Sir, saan galing ang lahat ng perang ito? Napanalunan ko po sa sugal, sagot ng binata. Walang sinumang nananalo ng ganyan kalaking halaga ng tuloy-tuloy sa sugal, sagot ni Miss Chloe. Gusto mo ng patunay? Pustahan tayo ng 5,000 piso na kaya kong halikan itong kanang mata ko mismo. Imposible yan, pero sige, tatanggapin ko, sagot ni Miss Chloe. Inalis ng binata ang kanyang peking mata, hinalikan ito at ibinalik. Oo, di ba? Talo ka po. Pakiabot na lang ng 5,000 piso ko, sabi ng binata. Naiinis, nagdesisyon si Miss Chloe na muling makipagpustahan at humingi ng rematch kinabukasan. Sige po, pustahan tayo ng 3,000 piso na kaya ko dilaan ang mga tenga ko, sabi ng binata. Sinuri ni Miss Chloe ng mabuti ang mga tenga ng binata at nakitang totoo ang mga ito, kaya pumayag siya. Inalis ng binata ang kanyang peking dila at dinilaan ang kanyang tenga. Kinabukasan, humiling si Miss Chloe ng isa pang rematch, pero ayaw na niya nang may halong daya ang pustahan. Sige, pustahan tayo ng 10,000 piso na may tattoo ka sa puwet mo, wika ng binata. Hoy sir, wala no! Sigaw ni Miss Chloe na biglang hinubad ang kanyang damit at ipinakita ang kanyang puwet upang patunayan na walang tattoo ito. Nanalo po kayo sa pustahan, ito ang 10,000 piso nyo, sabi ng binata. Maya-maya, naguluhan si Miss Chloe nang makita niya ang mga empleyado ng bangko na nagbabayad sa binata. Sir, ano na naman ang ginawa mo? Tanong ni Miss Chloe sa binata. Ngumisi ang binata at sumagot, nakipagpustahan po ako sa kanilang lahat ng tig 10,000 piso kada isang tao na magpapakita ka sa akin ng puwet mo. Isang babae ang nagtungo sa isang klinik upang magpakonsulta. Babae. Dok, hindi ko alam ang gagawin ko. Araw-araw, tila nawawala sa sarili ang asawa ko ng walang dahilan. Natatakot ako. Dok, may lunas ako diyan. Kapag mukhang magagalit na ang asawa mo, kumuha ka ng isang basong tubig at simulan mong magmumog for 30 minutes. Basta imumog mo lang ang tubig at huwag lulunukin hanggang hindi siya umaalis sa kwarto o kumakalma. Pagkalipas ng 2 linggo, bumalik ang babae sa doktor na mukhang masayang-masaya at hindi na stressed. Babae, Dok, napakagaling ng payo mo. Tuwing magsisimulang magalit ang asawa ko, nagmumumog lang ako ng tubig sa loob ng 30 minutes. Mumog lang ako ng mumog hanggang sa kumalma siya. Isang milagro. Paano nagagawa iyon ng isang basong tubig? Dok, gusto mo talagang malaman, misis? Babae, Opo, Dok. Dok, alam mo misis, wala naman talagang milagrong hatid ang isang basong tubig mismo. Pero ang pagmumog mo ng tubig sa loob ng 30 minutes ng tuloy-tuloy para hindi ka makapagsalita ay ang siyang tunay na lunas kung bakit nagiging kalmado ang mister mo.
Tatlong lalaki ang nagiinuman sa isang bar at nagyayabangan tungkol sa kung gaano nila nakokontrol ang kani-kanilang mga asawa pagkatapos malasing. Sabi ng isa, "Mga Brad, ang asawa ko, hindi ako tinatanggihan." Sabi naman ng pangalawa, ako nga yung asawa ko, palaging oo lang ang sagot sa akin." Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong ng isa sa dalawa ang pangatlong lalaki, Ikaw Brad, anong klaseng kontrol ang meron ka sa asawa mo?" Nag-isip ng matagal ang pangatlo at nagsalita. Kagabi lang lumapit sa akin ang asawa ko na nakaluhod." Wow! Namangha ang dalawa. "Talaga ba Brad? Anong nangyari pagkatapos?" Tanong ng isa. Sumagot ulit ang pangatlo. Sabi sa akin "Hoy, lumabas ka dyan sa ilalim ng kama. Promise, hindi naman kita sasaktan Isang gabi, nagpasya ang isang mag-asawa na maglaro ng isang nakakatuwang challenge. Ang babae ay sobrang excited at sinabi, Honey, may kakaibang challenge ako para sa'yo. Napaisip ang lalaki at sinabi, Sige ba? Anong klaseng challenge ba yan? Sumagot ang kanyang asawa. Ganito ang gagawin natin. Sa tuwing may babanggitin ako na isang bansa, kailangan mong tumakbo sa kaliwang bahagi ng kwarto at hawakan ang dingding. Kapag naman isang ibon ang binanggit ko, kailangan mong tumakbo sa kanang bahagi ng kwarto at hawakan ang dingding. Kapag tumakbo ka sa maling direksyon, o kaya naman ay hindi ka kaagad nakapag-decide sa loob ng 2 minuto kung saan kang direksyon pupunta, kailangan mong ibigay sa akin ang buong sahod mo para sa buwan na ito. Na-excite ang asawang lalaki sa hamon at pumayag agad. Sige, mukhang masaya to. Pero gawin naman nating patas ang laro. Kapag ikaw naman ang magkamali sa iyong turn, kukunin ko rin ang iyong buong sahod para sa buwan na to. Game? Ang asawang babae ay ngumiti ng palihim at sumagot. Oh, honey, game! Tumayo na ang asawang lalaki at handa na tumakbo sa kahit anong direksyon na kinakailangan. Tinanong siya ng kanyang misis, Honey, handa ka na ba? Oo, ready na. sagot ng asawa na punong-puno ng energy. Oh, sige, heto na. Turkey! Wika ng misis. Lumipas na ang 2 minuto at ang lalaki ay nanatili pa ring nakatayo. Hindi pa rin sigurado kung sa kaliwa o kanan tatakbo. Oh siya, talo ka na. Akin na ang ATM mo. Easy money. Haha. Pang-asar na wika ng asawa. Isang gabi, may isang lalaki at babae na natutulog ng magkasama nang biglang may narinig silang ingay sa bahay na parang may nagbubukas ng pinto. Kinalabit ng babae ang lalaki at sinabi, Huy! Bilis! Bumangon ka dyan. Nandyan na ang asawa ko. Kailangan mo nang umalis. Agad na tumalon ang lalaki mula sa kama, lumabas sa bintana, gumapang sa halamanan at nakalabas sa kalye nang bigla niyang ma-realize ang isang bagay. Bumalik siya ng bahay at sinabi sa babae, Teka, ako ang asawa mo, di ba? Sumagot ang babae habang nakatingin ng masama. Bakit ka tumakbo? Umamin ka nga sa akin may babae kang iba, no? Hello, anak, napatawag ka? Mama, buntis po ako. Okay, matulog ka na. Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ako sasampalin. Anong klaseng ina ka? Walang pakialam sa anak? You don't do that to me. Tumigil ka, Arturo, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos kung makakerengking ka, wagas! Gago! Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!